post ni Attorney Rowena Guanzon. Simple lang, sabi niya, can't find the committee report, yung small committee report, nawawala. Hinahanap eh. Tapos, si Speaker Martin Romualdez, noong August 17, meron siyang pahayag ito, wala tayong itatago sa taong bayan. Galing. Sarap pakinggan, no? Transparent na daw ngayon. Nung nagsimula ang budget deliberation, hinahanap ni Congressman Toby Chanco na saan yung small committee report ng 2025 budget para makita natin yung mga dagdag bawas. Nako, hirap na hirap silang sumagot. Kita nyo, yung bagong Stella Kimbo, Congresswoman Swansing, sinuspend niya yung session dahil hindi sila makasagot eh. Nung sumagot na, anong sagot? We will try to consider your request. Hindi pumayag si pasalamat tayo kay Congressman Toby Chanco. No, it's a public document. Sa rules natin, nakasaad na i-archive yung mga ganyang report para anybody can see. Ilabas nyo. Ano ngayon? Ilalabas ba nila? Ang galing. Tignan nyo ang litrato ng speaker. Wala tayong itatago sa taong bayan. May nabasa akong comment, post. Isa lang daw makakasagot niyan, si Congressman Saldico. Siya lang makakasagot nasaan yung small committee report. Kasi siya pa ang chairman ng Committee on Appropriations nung panahon yun. Nung binago-bago na yung ano. So ito, in-interview ni Ted Filon si Congressman Toby Chanco. Papaharapin ba na? I-re-raise ba niya? I-re-require ba niya si Congressman Saldico na harap sa plenary para sagutin? Ito, pakinggan natin na interview. May tinapapasyo sa hearing? Ayoko na kasi alam mo, parang ang iniisip, parang ako pa nga yung nag-delay, hindi naman dinelay, di ba? Ginawa ko Yes, opo. 3%. Pag yung naisip ulit yan doon sa Committee on Appropriations hearing, sabihin na naman, dinedelay ko, di ba? Siguro naman, I mean, that's the next thing they have to do kung hindi na malabas yung ano. I think, dapat, di ba, dapat may inisyatibo rin, di ba? May inisyatibo rin na patawag si Congressman Saldico. Hindi ba dahil na-raise ko na yung question na yun at nakita nilang wala naman silang maibigay, hindi ba dapat may inisyatibo rin? So to answer my question, Kong Toby, you will not raise it anymore? Hindi na, because it's clear na wala. And Clear na wala. I think I ended with my speech yesterday. Kung wala, kung hindi mapadala, ibig sabihin wala. Di ba? Okay. Opo, sige po. Kung wala, di dapat sila na tumawag, hindi sila naman nasa liderato. Kasi nasa ano ko independent lang ako di ba? Ang hirap ko. Nung ako pang obviously naman, siya lang makakasagot. Number 2, yung sinasabi mong gumawa na small committee para doon ipasa. Sa tingin ko, hindi kami yung dapat mag-imbestiga kasi kasama kami doon sa... Yes. Di ba? Sa dapat imbestigahan eh. Okay. So, ang galing. Basa tayo sa mga comments. Lumalabas, walang small committee report. Talagang, I don't know, tinago na ba para makalimot ng taong bayan? Hindi pwede. So, nasaan ngayon yung sinasabi ng Speaker of the House na transparent tayo ngayon. Wala tayong itatago. Ito. So, ito, ang reaksyon ng taong bayan. Yung sabi ng Speaker, wala tayong itatago. Yan, hindi nila mailabas yung small committee report. 16,000 reaksyon, 13,000 ang tumatawa, 1,800 ang galit sa pahayag ng Speaker Romualdez. 684 lang nag-like. So, halos wala nang maniwala sa kanila. Tata, sabi niya, the legendary tulisan sa kaban ng bayan. Banhor Ribieno, good job, Mr. Speaker, the greatest speaker of the Philippines ever. Greatest daw. Jeffrey Sarol, the father of Ayuda. Jolas, asa na minutes of meeting daw? Wala pa din may pakita si Tambaloslos. Yung minutes of meeting, yun, yung small committee report na nawawala. J. Taguba, isa kang dambuhalang Tambaloslos, Mr. Speaker.
Marie Tess C. Bonjing Crocodile Tambaloslos all in one. Job Leagono, Rowena Guanson, Vico Soto, Mayor Magalong, and other leaders sharing their advocacy is a ray of hope in a world full of crooks. Yes, may pag-asa pa tayo. Suportahan lang natin ito. Senator ni Guanson, Mayor Magalong, of course, Senator Lacson, Senator Marcoleta. Magpasalamat tayo na simulan na yung Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Yan na, may lead na sila, may nakikita ko. Sa susunod na hearing, yun na yung mga pasabog. Initial lang kapon, mga ano lang, talagang inamin na ng DPWH Secretary na may mga ghost projects talaga. So, sino-sino yung may mga DPWH officials, including politicians na may kinalaman sa ghost projects, malalaman natin sa susunod na hearing. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Sa area ilang manang ilma, so mag-abuno sila sa ilang kapi na nahatag sa ilaha. So duha ka bangag tagtunga sa kutsara. So ining ilang abono complete og urea. So bangilid man naa sa ibabaw ang bangag. So mo na ni ang itsura sa ila sa pakabulan nga ilang kapi tambok og maayo ang tubo. O karon gawas sa kaping ilang tinanom mo pag yun ni ang ilang tanom nga lakatan. So hapit na gyud mamunga. O karon human sa pag-abono nag-spray na pod sa kape. Salamat sa Ginoo unang-una. Salamat po sa nagtanaw sa YouTube nga parayon nga po ng pagtabang sa paghatag sa chemicals o sa complete para makahawa sa mo pong tinanom nga makatabang gyapon sa makahawa sa mikalisod mo sa pagsuporta sa naghatag sa kape. Mura na daghang salamat. Salamat kayo. So kining ilang tanom ilang manang ilma 350 ni ka kape. So daghan gyud ang ilang tanom. So magdugang pa ni sila sa pagpananom. So kining among tanom nga kape 12,105. So daghan gyud ang among tanom nga kape. 25 ka pamilya na sad ang nakatanom sa kape.